Guys, for today's video, may gusto akong i-share sa inyo na hindi ko alam kung how legit is this. Maybe they are legit, but what's my view about this app na to na nagsasabi na you can get your CIC credit score from them and even they advocate financial management and financial education. Later, silipin natin kung mas better ba itong service nila versus sa ibang mga app na katulad nila. And in addition, nakalimutan ko pala na nag-send din sila ng email sa akin for a collaboration. Well, worth it ba naman kaya? Samahan niyo ako pag-usapan natin si Credit Kaagapay. So, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance, meron na experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so sabi ko, nag-send sila ng email request for a video collaboration. However, sabi ko nga, ang usual na pinipili ko na mga ka-collab is yung service na pinagkakatiwalaan ko. Like for example na lang, si Maribac, di ba? Isa yan sa ina-advocate ko because naniniwala ako sa service nila. So, sino ba itong Credit Kaagapay na to? Ano yung nilalaman ng email nila sa akin? Well, ang pagpapakilala nila sa akin is that nag-focus sila sa financial management and sa financial education. Mainly because one of the feature ng app nila is you can retrieve your CICC credit score from them. Well, marami na rin ganitong app Si Lista, yan yung number 1 na pinagkukuhanan ko ng credit score. So, nandyan yung TransUnion and yung CIBI. So, more or less, halos pares lang naman sila ng function ng app. Ang pinagkaiba lang siguro nila is kay Lista, meron sila mga ads na ino-offer where you can apply for credit cards and other legit loans. Etong si Credit Kaagapay. Well, apparently, halos ganun din ang business model niya. Meron din siyang referral ng mga loans. So, ito yung nakalagay sa Google Play Store ni Credit Kaagapay. So, sabi dito, Kaagapay Platform Inc. daw ang gumawa kay Credit Kaagapay Score and Report. And kung mapapansin niyo dito, nakalagay Score and Report. So, parang ano, diba? Yung credit score reporting, etc. etc. About this app, CIC Credit Report Score and loan recommendation. I think sinasabi ko sa inyo kanina na meron din silang loan referrals. Sabi dito, ito yung key features: real-time credit score access, comprehensive credit report, smart loan recommendation, dispute resolution, personalized financial insight, secured and convenient. Tapos, dito, meron sinasabi na all loan products are provided by independent SEC registered lenders. Tapos, meron silang example dito. Credit Kaagapay acts solely as a loan matching platform and does not engage in lending activities, credit evaluation, and fund disbursement. So, yun yung disclaimer nila. Lumalabas nga na loan referrer yung ginagawa nila. So, isa sa nagpapautang sa kanila ay ito daw, si Philippine Cash Stout Lending Corporation authorizes Credit Kaagapay platform to use the lending company license. Pwede pala yun, pinapagamit. Anyway, mga ano nila to mga pasikot-sikot nila sa, alam yon, sa sistema ng mga business natin, rules and regulation. Anyway, punta na tayo dito sa app niya. Pagka-download nyo yan, install nyo, ito yung itsura, tapos maglalagay kayo ng phone number nyo or cellphone number nyo. Kung gagamitin nyo to, usually, ang ilalagay yung number dito is yung main number nyo. Kasi naka-attach din yung ibang credit information nyo dun sa main number nyo. So, piliin nyo lang, tapos magsasend yan ng OTP, tapos grant permission. Make sure na sigurado kayo before kayo mag-proceed. Tapos, and then, ito. Unang-una is mag-upload kayo ng ID. After which, mag-auto-populate to. And then, magsaselect lang kayo kung may need na changes. Para siyang loan app application. Maybe because yung information na to is pinapasa din nila sa mga loan partners nila. So, para ka nag-a-apply din. And then, same thing. Meron din silang character reference. Tapos, kailangan mo mag-KYC, mag-video verification. Pagka-submit, yan, meron pa silang ads. Hay nako. Tapos, after lumabas yung ads, ito, kakalculate ka agad ng application mo for loan. Which is, kunyari, hindi naman ito yung purpose mo. Ang purpose mo is tingnan yung credit score mo. Pero, pinasa kagad nila yung information mo sa mga loan partners nila. Sino ba mga loan partners nila? Si Mocha Mocha, si Cashme, si Supreme, si Fast Cash, si ePerash. Ang dami. Easy Borrow. And then later on, ito, na-approve daw ako kay Supreme Money ng 1,500. Pwede ko rin yan i-cash out daw. And then ito, sa app nila, ito yung credit report na sinasabi nila. Ang kinukuha nila ay CIC na reports. More or less, pares lang sila with Lista app talaga. Mas okay lang sa Lista app, hindi crowded katulad nito. And at the same time, hindi lang CIC yung credit report. Meron din silang TransUnion. Kapag dito ka kumuha ng credit score mo, initially, free daw. Pero ngayon may bayad na Ang pagkuha ng credit report,
ay 299 pesos. And then, yan yung way kung paano ka magbayad. Pwedeng scan to pay via QRPH or in-app payment. So far, masasabi ko na kung mag-a-apply din naman po kayo sa mga online lending app, why not go directly dun sa mga app na yon instead of pumunta pa kayo sa mga third party na katulad nito ni Credit Kaagapay. Wherein same information naman din yung i-collect sa inyo. Pangalawa, yung amount na i-approve sa inyo will also be the same. So, why not go directly sa source kung gusto nyo mag-apply? Pangalawa, yeah, they may be a legit platform na wherein you can get your credit score. It's just a turn off for me na masyadong hard selling, hard referral ang nangyayari dito sa app na pinapakita nila na ito yung mga online lending apps na pinagsubmitan nila ng information mo na pwede mong utangan. And we know naman kasi kapag mga online lending apps, sobrang tataas ng interest. Doon ako medyo na turn off dito sa app na to. But in case na kunyari, ang loan partners nila ay yung mga kilala nating buy now, pay later na 0%. Well, yeah, pwede talaga ako makipagtrabaho sa kanila kasi for one, they would also advocate responsible borrowing and yung magandang feature na pwedeng maranasan ng mga borrowers na katulad natin. So, in conclusion, all I can say about this app is, una, if you're going to loan, just go directly dun sa loan provider instead of third parties. Pangalawa, if you want to know your credit score, halos parehas lang naman ng bayad si Lista at saka itong Credit Kaagapay. So, why not just use Lista? Kay Lista, meron pa yung code na pwede mong i-input para mas bumaba pa yung amount na babayaran mo kung titingin ka ng credit score. And pangatlo, hindi lang kasi CIC ang meron sa Lista, meron din silang TransUnion, which is one of the credit report na ginagamit ng mga bangko when they're deciding for personal loan, auto loan, housing loan, and credit card application. So, yeah. For me, yun yung take ko. I think Lista is a better option if you're looking for a credit score reporting. Though, if you want to use Credit Kaagapay, then go ahead by all means. Register, send your information, and apply. For our question of the day, hindi naman to bago. Itong mga loan brokers na to, na wherein they get your information and then they send it to their partner lending companies, di ba? Like sa credit card, ganito din yung kalakaran. Yung mga nakita natin sa mall, yan mga third party sila, tas meron silang mga partner banks na doon nila pinapasa. So, for our question of the day, sa tingin niyo ba mas mataas ang chance of approval kung sa kanila kayo mag-apply o directly sa mga banks or sa mga loan partners nila? Ano sa tingin nyo? Sulat nyo yan sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay OFW Journey at Mirasol Cadabos. Sabi po niya, "Hi sir, salamat sa mga videos mo. Paano po pag mag-open ng account sa Maya? OFW po ako. Gusto ko po i-transfer ang savings ko from my traditional bank. Hope to have some idea." Usually po, merong mga countries na available na po ang Maya app natin. If you are able to access the Maya app sa country na yan, then you can use your roaming SIM card to register for a Maya account. But if in case na hindi po available yung Maya app dun sa country kung saan kayo nagtatrabaho, well, you can use VPN like TunnelBear, but I don't highly recommend using so because though encrypted, yung information nyo is mapupunta dun sa owner ng VPN. So, may access sila sa personal information nyo. Thus, mas nakakatakot. Sana may na-share po ako sa inyong information. And thank you for watching and supporting my videos po. Maraming salamat. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!